Isa pong magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan ko dito po sa Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po sa ating mga kaibigan dyan sa Davao de Oro na dinaanan po ng baha, ganoon din po sa Agusan Mars at sa lahat po ng area na naroon ang ating mga kaibigan. Isa pong magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon at sa lahat naman po ng ating mga kaibigan mula Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng ating mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ganon din sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo, nasaan man po kayong bansa sa oras na ito mga kaibigan. Shout out po sa inyong lahat. At ngayong hapon nga po ay magpapatuloy na naman po tayo sa pagba-Bible reading natin. Salamat sa Diyos kasi pang 43 days na po natin ngayon. Lumagpas na po tayo ng isang buwan sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay, at higit sa lahat, salamat sa Diyos dahil habang nagbabasa po ako ng kanyang salita o kahit kayo man po na nakikisabay at nakikinig ng Bible reading na ito ay salamat sa Diyos dahil marami po tayong mga bagong nauunawaan. Unti-unti po nating nakikilala ng husto ang ating Diyos at kung ano yung mga kapangyarihan na kanyang ginagawa o ginagamit sa buhay ng mga Israelita, ganun din sa kapanahonan natin ngayon. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo at inaanyayahan din natin ang Holy Spirit na tayo gabayan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon po ay nasa chapter 11 na po tayo ng Josue. Josue chapter 11. At kung kayo po ay nakahanda na, sisimulan ko na naman po mga kaibigan ang pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ang title po nitong chapter 11, Nabigo si Javin at mga kasama. Sabi po dito, nang mabalitaan ni Javin, hari ng Hazor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Jubab, hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Aizaf. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan sa dakong hilaga sa lambak ng Jordan, sa timog ng Sinirit at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga Kananiyo sa magkabilang panig ng ilog Jordan, sa mga Amoreo, Heteo at Perisyo. Nagpasugo rin siya sa mga Hebusyo na naninirahan sa kaburulan at sa mga Hebeo na naninirahan sa paanan ng bundok Hermon. Sa lupain ng Mispa, dumalong lahat ang mga haring iyon, kasama ang kanilang mga mandirigma, napakarami ang kanilang kabayo at mga karwaheng pandigma. Ano pat nakabuo sila ng isang napakalaking hukbo. Nagkaisa ang mga haring iyon na pagsamasamahin ang kanilang mga lakas at magtagpo-tagpo sa may batisan ng Merom upang salakayin ang Israel. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo bukas sa ganito ring oras ay lilipulin ko silang lahat alang-alang sa Israel. Lalagutan ninyo ng litid ang kanilang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karwahe. Kaya't sila'y biglang sinalakay ni Josue at ng kanyang mga kawal sa may batisan ng Merom. Pinapagtagumpay ni Yahweh ang mga Israelita, tinugis nila ang mga kaaway hanggang sa dakilang Sidon at sa Misrefol Mayim sa gawing hilaga, at hanggang sa lambak ng Mispa sa gawing silangan, wala silang itinirang buhay. Ginawa sa kanila ni Josue ang utos ni Yahweh, nilagutan ng litid ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. Pagkatapos,
Bumalik si Josue, sinakop ang Hazor at pinatay ang hari roon. Nang panahong iyon, ang Hazor ang kinikilalang punong lungsod ng mga kahariang iyon. Sinunog nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon, walang itinira isa man. Nalupig din ni Josue ang lahat ng mga haring iyon at sinakop ang kanilang mga lungsod. Pinatay niyang lahat ang mga tao gaya ng iniutos ni Moises, ngunit hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod na iyon at ngayon ay nanatili pang nakatayo sa kanilang burol. Sinamsam ng mga Israelita ang kanilang mahalagang kagamitan at mga bakahan, ngunit pinatay nila ang mga taga roon at walang itinirang buhay. Ito ang iniutos na ibinigay ni Yahweh kay Moises at ibinigay naman ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang tindi mga kaibigan, ang tindi ng labanan ng mga Israelita makarating lang sa lupang ipinangako ng ating Diyos. Tuloy na po natin. Sinakop ni Josue ang buong lupain. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, ang kaburulan, ang sakop ng Nigib, ang buong saklaw ng Gusin, ang kapatagan, ang lambak ng Jordan, ang mga bulubundukin at kapatagan ng Israel. Buhat sa bundok Halak, paahon sa Seir hanggang sa Baal-Gad, sa lambak ng Libano, sa may paanan ng bundok Hermon ay nasakop na lahat ni Josue at pinatay ang kanilang mga hari. Mahabang panahong binakan niya ang mga bansang ito. Walang nakipagkasundo sa Israel kundi ang mga Hiveo na naninirahan sa Gabaon. Ipinahintulot ni Yahweh na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita nang sa gayon ay mapuksa silang lahat at matupok ang kanilang mga lungsod. Ayon sa sinabi ni Yahweh kay Moises, nang panahon ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahi ng mga higante na tinatawag na mga Anasyo sa kaburulan, sa Hebron, sa Diber, sa Anab, at sa lahat ng kaburulan ng Juda at Israel. Sila'y nilipol niya. Ano pat walang natirang anak Anaseo sa lupain ng Israel. Sa Gaza, sa Gat at sa Asdod lamang may natirang ilan. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel upang paghati-hatian ng lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Sa wakas, naghari ang kapayapaan sa lupaing iyon. Sana po ay hindi tayo makapiright ni YouTube dahil talagang kaninang umaga pa po ang mga music sa paligid. Ayan, tayo po ay nasa chapter 12 na. Ang title po ng chapter 12, ang mga haring nalupig ni Moises. Nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan, buhat sa batis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon at nalupig nila ang mga hari roon. Ang unay ang hari ng Amoreo, si Sihon, na naninirahan sa Hesbon. Sakop niyang buhat sa bayan ng Aroer sa pampang ng Arnon, pati ang kalahati ng lambak nito hanggang sa batis ng Jabok, sa may hangganan ng mga Amonita. Sa makatwid, sakop niya ang kalahati ng Galaad. Gayon din ang Araba sa gawing silangan ng Jordan, buhat sa gilid ng lawa ng Galilea patungo sa Hizimot sa pasilangan hanggang sa dagat ng Patay, tuloy sa paanan ng bundok ng Pisga papuntang timog. Nalupig din niya si Haring Og ng Basan, isa sa ilang natira sa lahi ng mga higante. Naninirahan ang haring ito sa Astarot at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Salka, ang buong Basan, hanggang sa lupain ng mga Gesoreo, sa mga Maakateo, kasama pa rin nang nasasakupan niya ang kalahati ng Galaad. Karatig ng lupain ni Sihon na hari ng Hesbon. Ang dalawang ito'y nilupig ng mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Ibinigay ni Moises ang mga lupain nila sa lipi ni Ruben, si Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Ang mga haring nilupig ni Josue sa pamumuno ni Josue, nalupig ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buhat sa Baal-Gad,
sa kapatagan ng Libano hanggang sa Halay, hanggang sa halak sa pag-ahon ng bundok Seir. Ang kanilang mga lupa ay pinaghati-hati ni Josue sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito. Habang panahon, saklaw ng mga lupaing iyon ang kaburulan, ang mga kapatagan, ang Araba, ang paanan ng bundok, ang Ilang at ang Nigib. Doon naninirahan ang mga Heteo, Amoreo, Kananeo, Peresyo, Hebyo at Hebusyo. Ito ang talaan ng mga haring nalupig ng Israel sa pamuno ni Josue. Ang mga hari ng Jericho at ng Hai, ang mga hari ng Jerusalem at Hebron, ng Jarmuth at ng Lakis, ng Eglon at ng Gezer, ng Diber at ng Geder, ng Horma at ng Arad, ng Libna at ng Adulam, ng Maseda at ng Betil, ng Tapwa at ng Hefer, ng Afik at ng Lazaron, ng Madon at ng Hazor, ng Simron Meron at ng Aksaf, ng Taanak at ng Megiddo, ng Kadis at ng Jokneam sa Carmelo, ng Dor sa kaburulan ng Dor, ang hari ng mga Guem sa Gilgal at ang hari ng Tersa, 31 hari, lahat-lahat. Yan po ang mga under naman kay Josue. Iba rin po yung mga napatay sa pamumuno ni Moises. Tayo po ay nasa chapter 13 na. Ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Chapter 13 verse 1. Matanda na noon si Josue, sinabi sa kanya ni Yahweh, matanda ka na at malaki pang bahagi ng lupaing ito ang hindi pa ninyo nasasakop. Ito ang mga natitira, ang lupain ng mga Filisteo, ang lupain ng mga Gesureo, buhat sa batis ng Sihor sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron ay tinuturing na lupain din ng mga Kananeo, bagaman ito'y sakop ng mga haring Filisteo na nakatira sa Gaza, sa Asdod, sa Askalon, sa Gat at sa Ekron. Ang lupain ng mga Aveo sa dakong timog at ang lupain ng mga Kananeo buhat sa Mihara na tinitirhan ng mga Sidonyo hanggang sa Afik. Sa may hangganan ng mga Amoreo, ang lupain ng mga Gebalita, ang buong silangan ng Libano, buhat sa Baalgad, sa paanan ng bundok ng Hermon hanggang sa pagpasok ng Hamat. Kasama rin dito ang lupain ng mga Sidonyong naninirahan sa kaburulan ng Libano hanggang sa Misrefot Mayim. Pagdating ninyo roon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon. Hatiin mo na sa mga Israelita ang mga lupaing ito. Ayon sa sinabi ko sa iyo, ipamahagi mo na ngayon ang lupaing ito sa 9 na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases. Mga lupaing na pabigay sa mga lipi ni Ruben, Gad at Manases. Ang mga lipi ni Ruben, Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan na ni Moises ng kanilang lupain. Sa gawing silangan ng Jordan, ang saklaw nila'y mula sa Aroer na nasa tabi ng lambak ng Arnon at mula sa bayang nasa gitna ng lambak patungo sa Hilaga. Kasama ang buong kapatagan ng Mildiba hanggang Dibon. Saklaw rin ang lahat ng lungsod na sakop ni Haring Sihon ng mga Amoreo na nakatira sa Hisbon tuloy sa hangganan ng Amon. Sakop pa rin ang Galaad, ang lupain ng mga Gesureo at mga Maakateo, ang kabundukan ng Hermon at ang buong Basan hanggang Salka. Saklaw rin ang kaharian ni Og na hari ng Astaroth at Edrei. Ang haring ito ang kaisa-isang natitira sa lahi ng mga higante na nilupig ni Moises at pinalayas sa lupaing iyon. Ngunit hindi pinalayas ng mga Israelita ang mga Gesureo at mga Maakateo. Nakikipamayan pa ang mga ito sa Israel hanggang ngayon. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain, sa halip. Ang tatanggapin nila ay ang bahaging kukunin sa mga handog ng bayan kay Yahweh ayon sa sinabi nito kay Moises. Binigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa lupain. Ang lipi ni Ruben ayon sa kanilang angkan, sakop nila ang lungsod ng Aroer,
na nasa pampang ng Arnon, ang bayang nasa gitna ng lambak, at ang buong kapatagan ng Medeba. Sakop din nila ang Hesbon at ang lahat ng lungsod sa kapatagan Debon, Bamul Baal, Bet Baal Mion, Jahas Kedimot, Mataal, Kiryatain at Sibma. Kasama pa rin ang lungsod ng Zaret, Sahar na nasa burol sa gitna ng lambak, ang lungsod ng Bet Peor, ang mga libis ng Pisga at mga Bet Jisimot, ang lahat ng lungsod ng kapatagan at ang lahat ng bayang saklaw ni Haring Sihon na hari ng Hesbon. Nilupig siya ni Moises, gayon din ang mga hari ng Midian na sina Evai, Reken, Sorhor at Riba. Ang mga haring ito ay sakop ni Haring Sihon at naninirahan sa lupaing iyon, kabilang din sa mga pinatay roon ng mga Israelita, ang manghuhulang si Balaam na anak ni Beor at ang ilog Jordan, ang hangganan ng lupaing na pupunta sa lipi ni Ruben. Ayon sa kanilang mga angkan, ito ang mga lungsod at mga bayang nauwi sa kanila ng magsapalaran. Binigyan na rin ni Moises ng kanilang bahagi sa lupain ang bawat angka niya sa lipi ni Gad. Nauwi sa kanila ang Jazer, ang buong Galaad at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aroer na katapat ng Raba. Saklaw nila ang mga lupain buhat sa Hesbon hanggang sa Ramot Mizpa at Betonim at buhat sa Mahanaim hanggang sa mga tabihan ng Lodebar. Sa lambak ng Jordan, ang sakop nila ay ang mga lungsod ng Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, Zafon, at ang nalalabi sa kaharian ni Sihon na hari ng Hesbon. Saklaw nga nila ang buong lupain sa gawing silangan buhat sa ilog Jordan at tuloy sa lawa ng Galilea sa gawing hilaga. Ito ang mga lungsod at bayang nauwi sa mga angka ng lipi ni Gad. Yung Gad po GAD lang po yan. Binigyan na rin ni Moises ng bahagi sa lupain ang mga angka ng kalahati ng lipi ni Manasis. Saklaw nila ang Mahanaim at ang buong nasasakop ni Haring Og sa lupain ng Basan, kasama rin ang lupain nila ang 60 bayan ng Basan ng nasakop ng Jair. Saklaw pa rin nila ang kalahati ng Galaad at ang mga lungsod ng Astarot at Edrei. Sa kaharian ni Og sa Basan, ito ang mga lupaing napupunta sa mga angkang bumubuo ng kalahati ng angkan ni Meker na anak ni Manases. Ganito, ipinamahagi ni Moises ang mga lupain sa silangan ng Jericho at ng ilog Jordan. Naganap ito sa kapatagan ng Moab. Ngunit hindi niya binigyan ng lupain ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh ang Diyos ng Israel. Chapter 14 na po tayo, ang paghahati ng Kanaan. Ang saserdoting si Eleazar at si Josue, katulong ang mga pinuno ng angka ng bawat lipi, ang naghati ng lupang Kanaan sa mga Israelita. Ang paghahati dinaan sa sapalaran ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. 9 at kalahating lipi lamang ang binigyan nila ng kani-kanilang bahagi sa lupain. Ang 2 lipi at kalahati na bigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa silangan ng Jordan, hindi rin kabilang sa 9 na lipi at kalahati ang mga Levita. Hindi sila binigyan ng lupain, sa halip binigyan sila ng mga lungsod na matitirhan
at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga bakahan at mga kawan sa kabilang dako. Ang mga inaanak ni Jose, ang mga inanak ni Jose ay pinagdalawang lipi, ang lipi ni Manases at ang lipi ni Ephraim. Pinaghati-hatian nga ng mga Israelita ang lupaing iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Judah. Sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Jephunneh, ang Keniseyo, natatandaan mo pa ba ang sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa ating dalawa nang tayo nasa Kadesh Barnea? 40 taon pa lamang ako noon. Sinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang tiktikan ang lupaing ito at iniulat ko ang buong katotohanan, samantalang ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin. Na natili akong tapat kay Yahweh na ating Diyos, kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking katapatan, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupaing masayaran ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas, buhat nang sabihin to ni Yahweh kay Moises. Naglalakbay pa sa ilang ang bayang Israel. 85 taon na ako ngayon, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y suguin ni Moises upang tiktikan ang lupaing ito. Kasama ko pa ang makidigma. Kaya ko pa ang makidigma at magparuot pa rito. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulan na ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang muog ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupang iyon gaya ng pangako niya. Binasbasan nga ni Josue si Caleb at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ni Hebron ay nanatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh, sapagkat naglingkod siya ng tapat kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nang unay, Kiriath Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila sa mga anasyo. At natapos ang digmaan sa lupaing iyon. Yan. Chapter 15 na po tayo. Medyo mahaba po ito. Ang lupang kaparte ng lipi ni Judah. Kanugnog ng Edom sa gawing timog at hanggang sa ilang ng Sen, sa kaduluhan ang lupang napapunta sa lipi ni Judah. Balikan nga po natin yung word na kanugnog. Parang kadikit ng Edom. Parang yun po ang aking pagkaunawa. Ito ang pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Nagmula ang hangganan ng lupaing ito sa timog ng dagat na patay. Nagtuloy sa landas ng Akrabim at lumampas na patungo sa ilang ng Sen. Buhat dooy umahon sa Kadesh Barnea, nagdaan ng Hesron, nagtuloy sa Adar, at lumikong patungo sa Karia. Matapos tahakin ang Asmuna, tinuntong ang batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Judah sa timog. Sa gawing silangan, ang hangganan ng lupaing ito'y ang dagat na patay hanggang sa bunganga ng Jordan. Dito naman nagsimula ang hangganang Hilaga. Umahon ito sa balikat ng Beth-Hulga, dumaan sa hilaga ng Beth-Araba, at nagtuloy sa bato ni Buhan na anak ni Ruben. Buhat sa lambak ng Kapighatian, umahon sa Deber, at nagtuloy sa hilaga, lumiko patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-ahon sa Adumim,
sa timog ng lambak. Bumagtas ng tubig ng Insimis at nagtuloy sa batis ng Enrohel. Buhat dito'y paahong tinahak ang lambak ng Ben-Hinnom na nasa timog ng bundok Jebusyo na kinatatayuan ng Jerusalem. Umahon uli patungo sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng lambak ng Ben-Hinnom at sa dulong hilaga ng lambak ng Rephaim. Buhat sa taluktok ng bundok ay lumikong patungo sa batis ng Nifua at lumabas sa mga lungsod sa bundok ng Efron at bumaling na papuntang Baala o Kiryat Jearim. Umikot sa kanluran ng Baala patungo sa bundok ng Seir, nagdaan sa libis na hilaga ng bundok Jearim o Kisalon, lumusong ng patungong Betsemes at nagpatuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahon sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling na papuntang Sikron. Tinahak ang bundok ng Baala, lumabas sa Jabnel at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ang hangganan naman ng kanluran ay ang dagat Mediteraneo. Ito ang mga hangganan ng lupaing na papunta sa lipi ni Juda na pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang lawak, ano po? Sinakob ni Caleb ang Hebron at Deber, gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue. Isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Juda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanya ang lungsod ng Arba na noong unay tinatawag na Hebron. Excuse po. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong anak na lalaki ni Anak, sina Sisay, Ahiman, at Talmay. Pagkatapos, nilusob niya ang Deber, na noong unay tinatawag na lungsod ng Sefer, at sinabi ni Caleb, ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sinumang makalulupig at makasasakop sa Sefer. Si Othniel na anak ni Kenas na kapatid ni Caleb ang nakagawa niyon, kaya't si Aksay ipinakasal ni Caleb kay Othniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Othniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb at pagka-ibis sa asnong sinasakyan, tinanong siya ni Caleb, anong kailangan mo? Sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga bati sa itaas at ibaba. Nasa verse 20 na po tayo ng chapter 15. Ang title naman po nito, ang mga lungsod ng Juda. Ito ang mga lupaing napapunta sa lipi ni Juda at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang mga lungsod na nasa kaduduluhang timog sa may hangganan ng Edom, Kabsil, Eder, at Jagor. Sina Dimona at Adada, Kadis, Azor, at Itnan, Zeph, Tilim, at Bielot, Hasor Hadata, Kiryot Hesron o Hazor, Amam Sima at Mulada, Hazar-Gada, Hismon at Bitpilit, Hazar-Zual, Beersheba at Bisjotiya, Baala, Iyem at Izem, Eltulad, Sisel at Horma, Siklag, Madmana at Sansana, Libaot,
Silhim, Ayin at Rimon. 29 na lahat kasama ang mga nayon sa palibot. Tapusin na lang po natin itong chapter 15 ha mga kaibigan. Ang mga lungsod sa kapatagan at ang sumusunod, Istaol, Zora at Asina, Sanoa, Enganim, Tapua at Inam, Jarmut, Adolam, Suko at Azeka, Saraim, Aditaim, Gedera at Gedorataim, lahat-lahat 14 na lungsod. At ang mga nayong nasa paligid kasama pa rin ang mga sumusunod, Zenam, Hadasa at Migdalgad, Delan, Mispa at Joktiil, Lakis, Buskat at Iglon, Kabon, Laman at Kitlis, Gederot, Betdagon, Naama at Maseda, 16 na lungsod kasama ang mga nayon na nasa paligid. Kabilang pa rin ang Libna, Iter at Asan, Jefti, Asina at Nizeb, Sela, Aksib at Marisa, 9 na lungsod at ang kanilang mga nayon. Gayon din ang lungsod ng Ekron at ang mga bayan at nayon sa paligid. Ang lahat ng mga lungsod sa malapit sa Asdod, buhat sa Ekron hanggang sa dagat. Kasama rin ang mga lungsod ng Asdod at Gaza at ang mga bayan at nayong sakop nila hanggang sa batis ng Ehipto at baybayin ng dagat Mediteraneo. Sa kabuluran naman ay ang mga lungsod ng Zamer, Hater, Suko, Dana, Kiryat, Sana, Ordiber, Anab, Istimua at Anim, Gusin, Hulon at Gelo, 11 lungsod kasama pati ang kanilang mga nayon. Gayon din ang Arab Duma at Isan, Lanom, Tapua at Afika, Humata, Kiryat Arba, o Hebron at Sior Siyam na lungsod kasama ang mga nayon sa paligid. Kabilang pa rin ang Maon, Carmelo, Sep at Jota, Giseel, Hokdiam at Sanoa, Kain Gabaa, Timna, 10 lungsod at ang mga bayan sa paligid. Halhul, Bitsor at Gedor, Miara, Bitanon at Eltikon, 6 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Kasama rin ang Kiryat Baal o Kiryat Jearim at ang Raba, 2 lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Sa ilang naman ang Bilaraba, Midin at Sikaka, Nibaan ay Nibsan, ang lungsod ng Asin at Engadi, 6 na lungsod kasama pati ang mga nayon sa paligid nila. Ngunit hindi napalayas ng lipi ni Juda ang mga Hebusyo na naninirahan sa Jerusalem, nakatira pa sila hanggang ngayon sa Jerusalem kasama ng lipi ni Juda. Ituloy ko na po mga kaibigan ha sa chapter 16. Maiksi lang po ang chapter 16. Ang lupaing nauwi sa angkan ni Jose ay nagsimula sa Jordan sa tapat ng Jericho, sa silangan ng batisan ng Jericho, umulos na papunta sa ilang at umahon sa kaburulan hanggang sa Bitel. Buhat sa Bitel ay nagtuloy sa Luz at namaybay sa Atarot na lupain ng mga Arkita. Lumusong na pakanluran sa lupain ng mga Jaflatitas, nagdaan sa hangganan ng timog Bethoron, tumuloy sa Giser at nagwakas sa dagat Mediteraneo. Ito ang lupaing nauwi sa angkan ni Jose sa mga lipi ni Ephraim at Manasis. Ang hangganang silangan ng lupaing napunta sa lipi ni Ephraim ay ang Atarot, Adar hanggang sa hilagang Bethoron. Buhat doon ay namaybay sa timog ng Mikmitat at nagtungo sa dagat ng Mediteraneo. Sa gawing silangay, lumikong patungo sa Taal Natsilo at buhat dooy nagtuloy sa Janoa. Lumampas ang Hanos at bumaba sa Atarot at Naara. Nagdaan sa tabi ng Jericho at nagtapos sa Jordan. Pumakanluran buhat sa Tapua na maybay ng batis ng Kana at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang lupaing nauwi sa lipi ni Ephraim bukod sa mga bayan at nayong ibinigay sa kanila
sa nalulooban ng lupain ng lipi ni Manases. Hindi na nila pinalayas ang mga Kananeyong nakatira sa Gezer, kaya may mga Kananeyong nakipagsapamayan sa Ephraim hanggang ngayon, subalit napilitan ang mga itong maglingkod bilang mga alipin. Ayan, dito po tayo sa chapter 16. From chapter 11 to chapter 16 po ang ating binasa. Nasa 6 chapter po ang ating binasa ngayong hapon. Napansin nyo rin ba mga kaibigan, yung mga labanan na sinuong ng mga Israelita, kasama po nila si Yahweh. Kasama po nila ang Diyos, at mismo si Yahweh ang nagsasabi kay Josue, huwag kang matakot. O di po ba? Kapag ang Diyos na magsasabi sa atin na, hoy, really, make stories. O really, huwag kang matakot, sasamahan kita. O di po ba? Kahit gaano nakatindi ang unos sa pamagitan ng salita ng Diyos, dito natin natututunan ang mga pangako ng Panginoon. Dito natin panghahawakan yung pangako ng Diyos. Kaya napakalaki po ng bahagi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, dahil kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok at bigla po nating nabasa na kapag sinabi ng Diyos kay Josue noon, ayun din naman ang sinasabi ng Diyos sa ating kapanahunan, huwag tayong matakot. Magpatuloy tayo sa pananalig sa Diyos upang pagtagumpayan po natin ang lahat ng labanan sa ating mga buhay. Ang isa pa pong hinangaan ko dito kay Josue, mula po sa mga paalala ni Moises, at nung nawala si Moises ay ang Diyos na mismo ang nagpaalala na naman kay Josue kung kanino ibibigay ang mga lupain, kung paano hatiin ng tama. Si Josue po ay sumunod. Wala po siyang kinuha na, akin naman ito Lord, grabe naman. Ang dami nang napunta sa kanila. Ako yung leader nila, pwede bang akin naman ito? Kumbaga walang corruption. Talagang lahat po ng lupain kung kanino po dapat ibigay ay talagang ibinahagi po ni Josue ng tama, maayos at walang labis, walang kulang. Ano po? Kaya ang kailangan lang po talaga bilang mga leader, hindi lamang po leader, kahit man po mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga anak sa loob ng tahanan, ang kailangan lang po talaga ay maging tapat po tayo sa Diyos at maging tapat sa isa't isa, upang sa ganon, wala pong mga sekreto, mga problema, kundi lahat ay hayag. At kapag open po ang pamilya sa isa't isa, ay napapag-usapan po at napapagtulong-tulungan kung anuman ang problema. Dahil meron po kasing mga miyembro ng pamilya na sinasarili lang ang problema at ayaw pong i-share sa mga pamilya. Kaya kadalasan po ay nangyayari po yung mga dapat hindi mangyari, dahil kapag hindi na po kinakaya at nadaya na po ng kaaway ang isipan at damdamin, ay nandoon pong nagpapatiwakal o nagpapakamatay, ano po, kasi hindi kinaya. O yung minsan naman mayroong mga taong nadidepress, nasisiraan po ng isip dahil po hindi kinakaya ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Kaya maganda po yung open po tayo sa Panginoon, yung open po yung relasyon natin sa Diyos, na hindi lang natin siya Diyos, kundi siya po yung ating Panginoon, ang ating tatay, ang ating magulang sa langit, ang ating kaibigan. Siya po yung ating kakampi sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya nakakatuwa kasi itong si Caleb ay nagpaalala, o yung isa pang karakter natin na nabasa dito, nagpaalala, ito yung ito yung ipinangako sa akin ni Moises ni Yahweh, na kapag ganito ay ibibigay sa akin sa takdang panahon yung akin. At nung isiniwalat niya, inisa-isa niya yung pangako na yun, at ang kanilang usapan ni Moises sa harapan ni Josue, ay hindi si Josue nag-atubili, kundi naniwala agad sa sinasabi ni Caleb at ng isa pa niyang kasama. Kaya ibinigay din po sa kanila yung nararapat. So kailangan lang po natin maging tapat sa Panginoon, mga kaibigan. Alam niyo po, kapag ako'y nakikipag-usap sa Diyos, yung hindi po lamang siya Panginoon ng buhay ko, kundi siya po yung tatay ng buhay ko na Ama. Alam niyo po,
Panginoon, alam niyo po, wala po kaming ganito Eh, kung sa tao ako lalapit, hindi ko po matitiyak kung ako'y mabibigo o hindi. Pero kapag sa'yo po ako ang maunang lalapit, ay may katiyakan na may kaparaanan ang Diyos na tama para sa ating buhay. Alam niyo po, napakasarap pong lumapit sa Diyos, napakasarap pong makipagkwentuhan at makipag-usap sa Diyos. At kung may mga panahon naman po na tayo ay nalulungkot, nakakawalang bigat po sa kalooban sa ating balikat kapag naisisiwalat natin sa Diyos ang ating mga kabigatan sa buhay. Sabi ko nga, sa Diyos natin ibigay ang mga kabigatan, ang mga problema at pinagdadaanan natin. Huwag na huwag sa social media dahil pagpipiestahan lang yan. Nandyan sa social media ang tatlong klase ng tao, may malasakit, walang pakialam, at mga basir. Ano po? So, kapag nabas na po yung ating inilatag sa social media ng mga problema, lalo pa po tayong masasaktan at lalo pa po tayong maiinis o magagalit sa mga nambabasa. Ano po? Pero sa ating Panginoon, kapag atin pong inilatag sa Diyos ang ating mga suliranin, ang ating mga problema, ang ating nararamdaman, unti-unti pong nagagaanan ang ating damdamin at nagagaanan tayo sa ating mga pasanin. Ano po? Kaya mga kaibigan, nawa po ang hapong ito ay isa na naman pong pagpapala sa buhay nating lahat. Huwag na huwag po tayo makakalimot sa Panginoon. Alam niyo po, kahit gaano man po kadami ang ating naipon na mga bagay-bagay sa mundong ito, kapag nawala ang buhay, hindi na po natin mai-enjoy ang mga bagay na yan. Dahil ang tunay na enjoyment, yung tunay na kagalakan ay nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po, bakit nga ba, bago ko po tapusin ang aking video dito, bakit nga ba nandito ako sa YouTube channel na to? Bakit nga ba araw-araw ay nagba-Bible reading ako? Na kung tutuusin, hindi ko naman na kailangan gawin kasi nabasa ko naman na ang mga Bible. Pag dinugtong-dugtong ko ay parang nabasa ko naman na lahat ang Biblia. Alam niyo mga kaibigan, kaya po ako nandito sa aking YouTube channel kasi mahal ko po kayo. Kapag mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa na gaya din ang ating sarili. Para bang nakakapanghinayang naman na ako lang ang nakakarinig ng salita ng Diyos dahil hindi ko po tiyak na ang lahat ay nakakabasa at nakakarinig ng salita ng Diyos. Dahil kapag ikutin po natin ang ating mga kakilala, ang ating mga kapitbahay, marami pa pong tao ngayon na wala pong naririnig na salita ng Diyos at hindi interesado sa salita ng Diyos at hindi rin po nagbabasa ng salita ng Diyos sa bawat araw. Ngayon po, ako po ay masaya sa aking ginagawa dahil mahal ko po kayo. Hindi ko man po kayo kilala, hindi ko man po kilala ang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kilala po kayo ng Panginoon. Ako po ay dinala ng Diyos dito po sa YouTube o dito sa social media upang ibahagi po ang kanyang salita, upang makaranas din po ang bawat isa ng kaligtasan. Ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay pinangako ng Panginoon. Alam niyo po, napakabigat ng buhay dito sa mundo. Ngunit kung tayo po ay makauwi na sa ating tunay na tahanan sa langit, magaan na po lahat, wala na pong kabigatan. Sabi ko nga, wala ng breast cancer doon. Pero salamat sa Diyos dahil kahit dumadaan po ako sa mga pagsubok, salamat nga po sa Panginoon dahil kahapon at ngayon po ay medyo maganda po ang aking pakiramdam, kalmado ang aking puso. Ang aking dugo ay kalmado din, hindi po siya kumukulo kasi nararamdaman ko po yan kapag parang bumubuga ng aking puso ay aakyat na po yan agad sa ulo ko. Pakiramdam po yung mga dugo. Kaya po tumataas ang aking BP at ang aking heart beat ay talagang tumataas din. Ano po? Kaya salamat sa Diyos dahil napasahan po ako ng Panginoon.
ng kanyang pag-ibig, at yan din po ang nais kong ipasa sa inyong lahat mga kaibigan. Alam niyo po, hindi po madali na magbasa ng salita ng Diyos dito sa social media. Dahil parang kung minsan parang wala yata nagbabasa, ngunit ay wala yata nakikinig, ngunit ang aking pananalig sa Panginoon hindi po nawawala, Panginoon. Binabasa ko lang ito, pero ikaw na ang magtatanim sa puso ng mga tao ng iyong salita, at ikaw rin ang magpapatubo, at ikaw rin ang magpapalago ng kanilang pananampalataya na gaya ng ginagawa mo sa buhay ko. So, yun lang mga kaibigan, tayo po'y manatili sa maayos na relasyon natin sa Panginoon, lalong manatili po tayo sa ating pananalig na tama sa Diyos, at manatili po tayo sa pananalangin ng may kalakip na pananampalataya, at isa pamuhay po natin ng tama ang salita ng Panginoon, na makita ng Diyos at makita ng mga tao yung ebidensya na totoo ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang po muli ang ating pagbabasa, at loobin ni Lord na sa araw ng bukas ay makapagsimula na naman po tayo ng kanyang salita, at magpapatuloy po tayo hanggang sa matapos po natin ang Biblia, hanggang dito po sa last revelation o dito sa pahayag. Medyo makapal-kapal na po ang ating natapos dahil tayo po ay nasa aklat na ng Josue, at kunti na lang po itong Josue, hanggang chapter 24 lang po, at ang kasunod po ay mga hukom. Yan, excited po tayo sa bawat araw sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, nawa po ay nasa mabuting kalagayan lang po kayo lagi. Laban lang. Lagi ko pong sinasabi, laban lang. Hanggat tayo po ay may buhay, may pag-asa po. Hanggat tayo nakakapagsalita, gumagalaw ng normal, may pag-asa. Bakit? Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Yan. Hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na mahal kita, talagang totoo po yan, na mahal po tayo ng ating Panginoon. At ibalik din po natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Lagi nating unahin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos bago pa man po ang ibang bagay, upang sa ganon, anuman ang bagay na ating pangailangan, ito po ay kanyang ibibigay. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig, mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga bagong subscribers, sa mga silent viewers, listeners. Maraming salamat po sa inyong buhay. Pagpapala po kayong lahat sa buhay ko, at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon sa bawat area ng inyong mga buhay. Ganon din ang inyong mga mahal sa buhay at buong sambahayan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.